Okay, so ngayon, magre-review tayo ng product na kung saan nabudol tayo. So, goodbye ba siya o goodbye yung pera natin doon, di ba? Um, what I'm talking about is ito, yung Soundcore by Anchor na earbuds, AeroFit 2. So, straight out of the box, merong kayong makikita nyo, ito yung kanyang carry case, no? So, may carry case siya. Medyo malaki-laki siya ng konti kasi nga, medyo malaki rin yung earbuds niya. So, yung earbuds niya ay what you call yung hook type. So, hinuhook mo siya sa tenga mo. Ganyan. Diba? So, yan. Nakahook siya sa tenga mo. At hindi mo siya kailangang ipasok sa loob ng tenga. So, ako kasi medyo sensitive ako sa mga headset, sa ano. Hindi ko gusto yung pagkamatagal yung earbuds na nakapasok sa tenga ko. So, okay yung ganito para lang siyang free-floating, nakalutang and everything. Ngayon, kung sakaling mo ipasok niyan sa tenga nyo, medyo may mali kayong ginawa. Kasi hindi siya dapat pinapasok. So, ang maganda sa kanya, may touch capabilities siya. And yung touch capabilities niya is dependent on each earbud. So, iba yung functions ng touches sa yung left, iba rin sa right. Nag-iiba rin yung function niya kung single lang siya. Ang galing, di ba? Um, sound-wise, di ba? Sound-wise. Maganda rin yung sound niya. Aside from that, yung charging case niya, ito rin pala nga, sorry, paalala lang, yung charging case niya, dyan ka nagcha-charge. So, you'll either charge it using USB-C or wireless charging. Pwede siya sa wireless charger, patong mo lang, magcha-charge siya. So, again, balik tayo dun sa ano. So, pwede mo siyang iset using yung app niya, yung Soundcore na app. So, pwede mo siyang ma-iset doon. Straight out of the box, yung ano niya is capable siya ng ano, magandang sound talaga. Normally kasi 'di ba pagka umaano ka, kumukuha ka ng ibang yung bagong bili mo lang, kailangan mo pang iset yung mga configuration. Siya hindi. So, straight out of the box, okay yung equalizer niya and everything. Pero nasa sa'yo, depende kung gusto mo pang ibahin yung setting niya. So, naiiba mo rin yung setting niya. Depende nga sa paggamit mo sa kanya. Um, ang maganda pa sa kanya, yung mga functions niya dito, may iba-ibang choices ka. May custom equalizer and everything. Tapos, aside from that, yun nga, may yung controls niya, marami ka nagagawa. Tulad nito. So, pwede mo siyang gamitin para i-ask si Gemini, yung Google AI, 'di ba? So, feeling mo para kang si Iron Man or ano. What's the temperature outside? What's the temperature outside? ايه تكنولوجيا 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 اشهد انها تكنولوجيا اشهد انها So, تكنولوجيا تكنولوجيا naririnig mo rin siya dito, yung sinasabot niya. Kaya nga sabi ko parang high-tech, 'di ba? Nung mga bata tayo, nung bata ako, yun ang gustong-gusto ko eh. Sabi ko yung may function na ganun na parang alam mo yun, pagka nagtanong ka, may sumasagot. Yung kumbaga may parang nakukuhanan ng knowledge anytime eh. So, yun ang isa sa mga function niya na maganda. Aside from that, yung controls niya, 'di ba? So, pwede mo rin siyang control dito. Yan. So, nagpe-play siya, ganun. All that. Ngayon, gusto mong mag-increase na sound? Pwede mo rin increase dito. So, yun yun. So, yan. Yan yung mga function niya. Marami siyang ano eh. So, pero lahat ng functions niya, ano mo, through dito sa tinatawag na app niya. So, da-download mo yung Soundcore app. Tapos doon mo ano. Yan. I-reset ko lang yung connection ko kasi minsan nag-aano siya eh.
So, ang isang minor problem niya, kasi meron siyang capability of what you call dual connection. Anong ibig sabihin nun? Pwede mo siya i-connect sa PC mo, at the same time, nakakonect sa phone mo. So, kunwari, may meeting ka sa PC mo, pwede mo siyang sagutin using this, pero pwede ka pa rin, na nakakonekta ka dun sa phone. Which is a good thing, pero syempre meron siyang mga weaknesses. Ano yung weaknesses niya? Minsan pag nakikinig ka sa PC, pag ginalaw mo yung sa phone mo, mawawala yung connection niya sa PC, kukonect siya dun sa phone. So kung ano yung mas pinaka-active na latest connection, dun siya kukonekta. So kunwari, nakikinig ka naman sa phone mo, or may call ka sa phone, ginalaw mo yung sa PC mo, minsan lilipat siya dun sa PC. Excuse me. So, minsan lilipat siya dun sa PC. Tapos pag lumipat siya dun sa PC, yun ang magiging problema mo. So, yun ang isa sa mga minor details na ano niya. Pero, itong pinakamagandang function niya. So, capable siya ng AI translation. Ayos, di ba? AI translation. Alam mo, dati nanonood ako yung mga Star Trek, ganyan, at kung ano-anong mga sci-fi na palabas. Na kausap nila yung alien or nagkakaintindihan sila kasi may translator, di ba? Ito, capable din to ng ganun. So, using yung app niya, pwede mong gamitin yung real-time translation. So, kunwari, i-on mo siya. So, real-time translation, pwede mong, pagka nagsasalita ka sa kanya, maririnig mo dito yung translation. At the same time, pwede mo rin basahin. Anong maganda rito? Yung capable siyang mag-translate ng maraming languages from Japanese, Chinese, iba-ibang dialects ng Arabic, pati nga Tagalog kasama. Ayan, kung makikita nyo, Tagalog yung tinatranslate niya ngayon. Tapos tinatranslate niya to English. 'Di ba? Ang galing. At naririnig mo siya dito mismo. So nakakatuwa. Parang alam mo yun, parang nakakaintindi ka na. Meron din siyang tinatawag na yung push to talk version. So ano yung push to talk? So kunwari ikaw nagta-translate ka, gusto mong so pag magsasalita yung kausap mo, pipindutin mo yung niya. So siya yung magsasalita, ita-translate niya para sa iyo, maririnig mo dito. Ngayon at the same time, syempre kunwari ikaw magtatanong ka, nagta-travel ka kunwari, hindi mo alam mo lang sabihin Tagalog, Filipino, di ba? Tatanong ka, paano ba pumunta dun sa hotel, di ba? Ganun. So, pipindutin mo to. Paano pumunta sa hotel? How do I get to the hotel? It translates it for you. Maganda yung translation engine niya. Actually, tinest ko. Tuwan-tuwa ako nung una kong tinry. Sobrang crisp, sobrang and very accurate. As long as naintindihan niya kung ano yung sinasabi mo. Kasi minsan, di ba, we tend to mumble or whatever. Pagka ganun, hindi niya maririnig. Or iba yung pagkakarinig niya, hindi niya matatranslate ng Also, caveat siguro doon, you must have a really fast internet connection kasi nga, AI translated yan. Hindi naman tinatranslate ng phone mo yun eh. Tinatranslate niya using yung connection. Pero, my God, it's really, really sobrang astig. Parang ang cool-cool mo pag pinindot mong ganun, no? Naiintindihan mo yung sinasabi sa'yo kahit na hindi mo alam yung language kasi tinatranslate sa'yo, di ba? So, easier pag kunwari, lalo na kung traveler ka and everything. Again, bass, astig. Maganda yung sound niya. Kung capable din siya ng tinatawag na 3D surround sound. So, kunwari naglalaro ka, kasi may gaming mode din siya. So, kunwari naglalaro ka, nakakonect ka sa mo, gusto mo marinig yung naglalakad sa likod mo or nasa harap, to your left, to your right, naririnig mo siya. Kasi nga, may 3D surround sound capability siya. Noise cancellation wise, okay naman. Pero ang maganda rin kasi sa kanya dahil hindi siya nakasaksak sa tenga mo, di ba? Kahit paano, maririnig mo pa rin yung mga ingay sa labas, di ba? Pero hindi ko sinasabing 100%, Siyempre, kung sobrang lakas niyan, always be alert with your surroundings, di ba? Hindi naman pwedeng basta lang nakikinig ka lang na baka may masagasaan ka habang tumatawid ka. So, ingat-ingat din tayo.
Pero other than that, good siya. Ang price niya nasa $129. So, roughly mga 7,500 pesos, ganun or something like that. Kung tatanungin niyo ako, halos kapresyo niya yung mga ibang premium na earbuds. Pero yung function niya and everything, I think it was well worth it para dun sa presyo niya. So kung tatanungin natin, is it a good buy or good buy? Ang tingin ko, good buy. So, hanggang sa ulitin, tandaan nyo, the Boodle is real.